Naisip mo na ba na iba ka sa ibang tao? Nararamdaman mo ba na tinawag kang mamuhay ng iba? O nagtataka ka ba kung bakit ang iyong paglalakbay ay hindi katulad ng iba? Maaaring pinili ka ng Diyos. Ang ilang mga palatandaan at karanasan ay karaniwan sa mga pinili ng Diyos. Kung nakaka-relate ka sa kanila, maaaring isa ka lang sa ilan na tinawag niya para sa mas malaking layunin. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 5 mahahalagang bagay na nangyayari sa mga pinili ng Diyos. Panoorin hanggang sa huli dahil baka makumpirma ng huli ang lahat para sa iyo. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe button para ikaw ang unang makaalam kapag nag-post kami ng bagong video. Mga minamahal, alam mo ba na sa buong kasulatan, palaging itinatangi ng Diyos ang isang individual o isang pamilya sa gitna ng karamihan? Tinawag niya si Abraham na umalis sa bahay ng kanyang ama at nakipagtipan sa kanya. Tinawag din niya si Noe at ang kanyang pamilya at nagsimula ng isa pang pamilya sa lupa kasama nila. Pinili niya ang bansang Israel kaysa sa bawat bansa sa mundo bilang isang espesyal na pag-aari sa kanyang sarili. Pinili niya ang mga Levita bilang mga saserdot upang tumayo at maglingkod sa kanya. Sa 8 anak ni Jesse, pinili ng Diyos si David bilang hari sa Israel. Maraming tagasunod si Jesus, ngunit nagtalaga siya ng 12 upang makasama niya at tinawag silang mga apostol. Maaaring pinili ka rin ng Diyos. Gayunpaman, hindi ito dahil ikaw ay mas matuwid o kwalipikado. Sa halip, ito ay dahil sa soberanong pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ipinakita ang iyong sarili upang mapili at hindi mo rin siya pinili. Sa halip, pinili ka niya dahil ito ay itinalaga na. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang banal na plano. Sinasabi sa Roma 8:30 at yaong mga itinalaga niya, ay tinawag din niya, yaong mga tinawag niya, ay inaring ganap din niya, yaong kanyang mga inaring ganap, ay niluwalhati din niya. Ngunit kung gayon, paano ka makatitiyak na pinili ka ng Diyos? Narito ang 5 bagay na nangyayari kapag pinili ka ng Diyos. Numero 1, mayroon kang malalim na tawag sa lapit sa Diyos. Nararamdaman mo ba ang isang malakas na paghila patungo sa Diyos na higit sa karaniwan? May malalim bang nakaugat sa iyong puso na tumatawag sa iyo na hanapin ang Diyos? Wala kang magagawa kundi pumunta sa simbahan at makinig sa mga salita ng Diyos, dahil doon ka lang makaramdam ng kasiyahan at tunay na kagalakan. Mga minamahal, nangyayari lamang iyan dahil pinili ka ng Diyos para sa kanyang sarili. Maaaring hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo kung bakit mo gustong-gusto ang Diyos. Dahil sa hindi pagkakaunawaan na ito, iba't ibang pangalan ang tawag nila sa iyo, ngunit hindi ka nagpatinag. Ang iyong mga mata ay itinakda tulad ng isang bato, at para sa iyo, ang buhay ay may katuturan lamang kapag mayroong Diyos. Ito ay higit pa sa pagiging isang Kristiyano, ito ay mas malalim kaysa doon. Ang lahat ng bagay sa paligid mo ay umiikot sa Diyos at nagpapalawak ng kanyang kaharian sa lupa. Alam mo ba kung bakit ganito ang nararamdaman mo? Iyan ay dahil pinili ka ng Diyos. Ikaw ay kanyang embahador, at ikaw ay tinawag upang kumatawan sa kanyang kaharian. Ito ay hindi isang bagay na tumalon sa iyo kapag tumanda ka. Kahit noong bata ka pa, palagi kang naiba sa mga bata sa paglilingkod mo sa Diyos. Naging masigasig ka sa pagtulong sa mga tao. Ito ay maaaring humantong sa iyong mawala ang iyong mga ambisyon at pagnanasa bilang isang bata upang mabuhay ka sa buhay na idinisenyo ng Diyos para sa iyo. Bata pa lamang si Jesus nang makita siya sa mga guro sa templo, nakikinig at nagtatanong sa kanila sa loob ng 3 araw. Kahit na pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa stress na idinulot niya sa kanya at sa kanyang ama, tumugon si Jesus na kailangan niyang nasa bahay ng kanyang ama. Nagkaroon siya ng kamalayan tungkol sa kanyang layunin, at ito ang gumabay sa kanyang pamumuhay sa buong panahon niya sa lupa. Tingnan mo rin si Moses. Hindi siya kontento bilang anak lang ni Faraon. Nasa isip niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pinili niyang makiisa sa kanyang bayan sa pagdurusa, at nabuhay siya sa buong buhay niya sa pagtupad sa kanyang atas bilang tagapagligtas ng bansang Israel. Mayroon ka bang katulad na karanasan? Maaaring hindi mo ito napagtanto bilang isang bata,
Ngunit tulad ni Paul, maaari mong masulyapan ang paghahayag na ito bilang isang may sapat na gulang. Marahil ay naramdaman mong may tumatapik sa iyo sa gabi upang manalangin o mag-aral ng salita. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag, ngunit hindi mo magagawa ang ginagawa ng iyong mga kapareha at kapanahon. Kahit na ayaw mo, nakakaramdam ka ng malakas na hatak, isang puwersang mas mataas kaysa sa iyo na lumalapit sa iyo. Iyon ay maaaring mga hulugan lamang na pinili at itinalaga ka ng Diyos para sa Kanya, at iyon ay para sa isang layunin. Sinasabi sa Juan 15:16, "Hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo at hinirang ko kayo upang humayo at mamunga ang bunga na magtatagal. At ibibigay sa inyo ng Ama ang anumang hingin nyo sa aking pangalan." Ang pagkakaroon ng malinaw na kahulugan ng layunin ay isang bagay na nangyayari sa lahat ng pinipili ng Diyos. Sa makatuwid, ang iyong atas ay patunay na ikaw ang pinili ng Diyos. Maaaring ang iba ay namumuhay ng walang ingat, ngunit hindi mo magagawa. Lampas ito sa disiplina sa sarili o sa pagsasanay sa tahanan na natanggap mo, ito ay isang bagay na supernatural at hindi pangkaraniwan. Ipinasya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na huwag dumisan ang kanilang sarili sa bahagi ng pagkain ng hari, kahit na sa ibang lupain. Bagamat malugod na tinanggap ng iba ang alok ng hari, iba ang pinili nila. Hindi maaaring iyon ang kanilang pagsasanay sa bahay, sa halip, ito ay ang Diyos na gumagabay at nagtuturo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mata. Number 2, kamumuhian ka ng mundo. Mga minamahal, hindi ka maaaring piliin ng Diyos at ng mundo ng sabay. Alam mo ba kung bakit? Tignan ng Juan 15:18, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, tandaan niyo na ako ang una nitong kinapupuotan. Kung kayo'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito na para sa kanila. Kung sa bagay, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya't ang sanlibutan ay napupuot sa inyo. Mahal, hindi mo ito matatakasan. Mababaliw ka kahit gaano mo pa subukan na magkasya. Hindi magkakatugma ang iyong mga ideolohiya sa mga kasabayan mo sa mundo. Ang nagbibigay sa kanila ng kasiyahan ay isang turn-off para sa iyo. Iba ang pamumuhay mo sa kanila. Hindi ka na makakapag-party at makisali sa ibang mga bagay na ginagawa nila. Hindi ka magiging komportable sa kanilang paraan ng pamumuhay, at hindi sila magiging komportable sa iyo. At dahil wala ka na sa kanilang lupon, sisimulan ka na nilang kalabanin. Mas maliwanag ang iyong liwanag kaysa sa kanila, kaya pipilitin nilang labanan ka. Ngunit narito ang mabuting balita, hindi sila magtatagumpay. Si Pablo ay dating mang-uusig sa mga Kristiyano. Siya ay kilala at kinatatakutan sa mga unang simbahan. Noong binato nila si Stephen, sinabi ng Biblia na kasama nila siya. Gayunpaman, nagkaroon ng twist, nang makilala siya ni Jesus sa daan patungo sa Damascus, siya ang naging tagapagdala ng mensahe na minsan niyang hinatulan. Siyempre, hindi iyon nababagay sa mga dati niyang kaibigan. Alam mo ba kung ano ang ginawa nila? Naghanap sila ng paraan para patayin siya. Ayon sa Biblia, mahigit 40 Hudyo ang nagsabuatan para patayin siya. Kaya, bilang isang napili, kung ano ang iyong dinadala at kung sino ang iyong pinagbabantaan sa iba. Ibang-iba ka sa kanila at hindi nila ito kayang buhayin. Ito ay ilan lamang sa mga pakikibaka ng isang pinili. Kaya't huwag isipin na ang mga dakilang bagay lamang ang mangyayari sa mga pinili. Sila ay dumaranas din ng mga pasakit, pagtataksil, pagsalungat, at paglaban. Kahit ang demonyo ay hinahabol sila. Gayunpaman, dahil sa patuloy na presensya ng Diyos, palagi silang pinangangalagaan mula sa pinsala. Gayon din, ang mga pinadala sa iyo ng Diyos ay tatanggapin ka ng may wagas na pag-ibig. Ang samahan ng ibang mga mananampalataya ay magiging iyong kanlungan. Kaya, kung gusto mo ng kaaliwan at kapayapaan, dapat mong laging panatilihin ang makadiyos na mga kasama. Pangatlo, ang mga kamay ng Diyos ay makikita sa iyong buhay. Sa buong kasulatan, ang pabor ng Diyos ay sumusunod sa pinili ng Diyos. Sila ay naiiba at tinatamasa ang kabutihan ng Diyos saan man sila magpunta. Isaalang-alang si Moises.
Siya ay isinilang sa gayong panahon kung kailan ipinag-utos ng hari na patayin ang lahat ng lalaking anak na Israelita. Pero kahit bata pa siya, may kakaiba sa kanya sa ibang mga bata na kasing edad niya. Sinasabi sa Hebreo 11:23 sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi nagtago ng ordinaryong bata, at hindi sila natakot sa utos ng hari. Gayon din, ang buhay ng isang tao na tinatawag na Ezra sa Biblia ay nagkaroon ng napakaraming pabor. Alam mo ba kung bakit? Ang mabuting kamay ng Panginoon ay nasa kanya. Si Ezra ay isang saserdote at isang eskriba. Pinili siya ng Diyos upang ibalik ang mga Israelita pagkatapos ng pagkatapon sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, nakakuha siya ng pabor kahit nasa paningin ng hari. Ezra 7:6, ito ay umahon si Ezra mula sa Babylonia. Siya ay isang gurong bihasa sa batas ni Moises, na ibinigay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ibinigay sa kanya ng hari ang lahat ng kanyang hiniling, sapagkat ang kamay ng Panginoon niyang Diyos ay nasa kanya. Nakikita mo ba yan? Kaya, bilang pinili ng Diyos, maaakit mo ang pabor ng Diyos saan ka man pumunta. Binabanggit ng Biblia si Jesus na nagtamo ng lingap sa Diyos at sa tao. Ganoon din kay Isaac na naging lubhang dakila kahit sa ibang lupain. Paano naman si Jose? Kahit na si Jose ay pinagpala ng Diyos. Tinamasa ang pabor ng Diyos at siya ay ginawang ulo ang kabutihan at awa ay sumunod sa kanya hanggang sa siya ay naging punong ministro sa Ehipto na nanatili sa iyong buhay. Mapapansin mo na ang pansin ng langit ay nasa iyo, at masasabi mong talagang may mata sa itaas na nagmamasid at nag-ingat sa iyo. Kahit na dumaan ka sa mahirap na mga hamon, kulang ka sa paliwanag kung paano ka nagtagumpay. Bilang 4, ikaw ay espiritual na sensitibo at marunong makakita. Naisip mo na ba kung bakit madalas mong nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba? Mararamdaman mo ang presensya ng mga espiritu. Alam mo kapag may naka-off, kahit na hindi mo mailagay ang iyong mga daliri dito. Mayroon ka lamang malalim na kaalaman sa loob mo na hindi karaniwan. Kung naghanap ka na ng mga sagot, ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil dito, ang iyong espiritu ay mas sensitibo sa espiritual na kaharian kaysa sa pisikal. Dahil pinili ka ng Diyos na lumakad kasama niya, ibinabahagi niya ang mga banal na lihim. Nang pumili si Jesus ng kanyang mga alagad, tinawag niya silang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, nagbahagi siya ng mga banal na lihim sa kanila. Juan 15:15, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang gawain ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng natutunan ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Sa tuwing nagsasalita siya ng isang talinghaga sa mga taong sumusunod sa kanya, ang kanyang mga alagad ay lalapit sa kanya pagkatapos niyang ikalat sila, at ipapaliwanag niya sa kanila ang kahulugan ng mga talinghaga. Sinabi pa niya sa kanila na ibinigay sa kanila na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, habang sa iba, ito ay mga talinghaga lamang. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang nakalilito sa iba ay malinaw sa kanila. Sila ay mga tagapag-alaga ng mga misteryo ng Diyos. Alam mo bang hindi exclusive sa kanila yun? Ganyan din ang nangyayari sa iyo kapag pinili ka ng Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham at ginawa siyang kaibigan. Nang naisin ng Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang mga kasalanan, sinabi niya na walang paraan na maitago niya ang dakilang bagay na ito mula sa kanyang kaibigang si Abraham. Sinabi niya kay Abraham, pinahintulutan siyang mamagitan at magmakaawa sa Diyos para sa buhay ni Lot, ang kanyang kapatid. Gayon din, nang gusto ng Diyos na wasakin ang mundo, sinabi niya kay Noe at inutusan siyang gumawa ng arka. Sa makatuwid, bilang pinili ng Diyos, maaari mong ma-access ang ilang mga nakatagong lihim na hindi maabot ng iba. Hindi ito para ipagmalaki mo. Ginagawa ito ng Diyos sa maraming dahilan. Maaaring para sa iyo na makipagsosyo sa Kanya upang matupad ang Kanyang kalooban tulad ni Noe o magtaas ng sigaw ng pamamagitan tulad ni Abraham.
Makinig, ang pamamagitan ay isa sa iyong pinakamataas na tungkulin bilang pinili ng Diyos. Dahil ikaw ay tinawag upang iligtas ang iba, ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng mga paghahayag tungkol sa kanila upang ikaw ay mamagitan. Ito ay hindi tungkol sa iyo, ngunit para sa iyo na dalhin at iharap ang mga pasanin ng mga tao sa Diyos. Maaaring hindi ka pastor o nasa 5 beses na ministeryo. Gayunpaman, natuklasan mo ang matinding pasanin na tumayo sa puwang para sa iyong pamilya, simbahan, lugar ng trabaho, o kahit na mga bansa sa mundo na hindi mo pa napupuntahan ng pisikal. Gayon din, pinatalas ng Diyos ang iyong pag-unawa at maaari mong makilala ang mga panlilinlang. Ang mga sinungaling at manlilinlang ay hindi makakatago sa paligid mo. Ihahayag ng Diyos ang kanilang mga plano sa iyo ng mas maaga upang hindi ka mahulog sa kanal na kanilang binalak para sa iyo. Nangyayari ang lahat ng ito dahil pinili ka ng Diyos. Number 5, iba ang pakiramdam ng journey mo. Ang huling bagay na mangyayari sa isang taong pinili ng Diyos ay ang kanilang paglalakbay sa buhay ay kakaiba. Ang iyong landas sa buhay ay hindi susunod sa karaniwan. Iyon ay dahil hindi ka katulad ng ibang tao. Ikaw ay natatangi at gayon din ang iyong paglalakbay. Minsan nagtataka ka kung bakit mas mabilis kumilos ang iba kaysa sayo. Ang mga taong kaedad mo ay maaaring makaharap ng mas kaunting hamon at maaaring maging maayos ang mga bagay para sa kanila. Ngunit heto ka, nahihirapang magpatuloy sa buhay. Ito ay maaaring malungkot o masiraan ng loob. Maaaring pagdudahan ka pa nito sa iyong tungkulin at sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Ngunit hindi iyon totoo. Iba ang pakiramdam ng iyong paglalakbay sa buhay dahil ito ay ginawa ng Diyos. Ang iyong mga laban ay kailangan para sa iyong pagiging. Dinadalisay ka ng Diyos para magningning ka na parang purong ginto. Pinutol niya ang iyong mga magaspang na gilid at mga kalabisan upang ganap kang magkasya sa kanyang mga plano. May layunin ang Diyos para sa iyong sakit. Tandaan, sa pagdurog, ang Diyos ay gumagawa ng bagong alak sa iyong buhay. Kadalasan ay ipinagdarasal mo ang iba, at nakukuha nila ang kanilang mga patotoo, ngunit maaaring magtagal ang patotoo mo. Nagtataka ka kung bakit ito nangyayari. Kunin ito bilang sagot na iyong hinahanap. Alam mo ba kung ano? Hindi tulad ng iba, hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Ang iyong sakit ay nagiging isang ministeryo na naglilingkod sa mga taong dadalhin ng Diyos sa iyong paraan. Nakikita mo, hindi ka pinahihintulutan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok para sa iyong paglago ng nag-iisa. Kahit na mahalaga yon, mayroon siyang mas malaking layunin sa isip. Iyon ay upang ikaw ay maging mapagkukunan ng kagalingan, pag-asa, at pampatibay loob sa iba na nagdurusa. Pinili ng Diyos si Pablo, ngunit pinahinto nito ang landas ng kanyang buhay. Ang isang maalam na abogado ay naging isang tent maker. Madalas siyang bugbugin at ikinulong. Natuto siyang mamuhay sa kakapusan at sa kasaganaan. Alam mo ba kung bakit kaya niyang tiisin ang lahat ng ito? Naunawaan niya na ang kanyang sakit ay may layunin na nagbigay sa kanya ng mga dahilan upang magpasalamat. Ipinahayag niya ito sa 2 mga taga-Korinto 1:3-6. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng habag at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating maaliw ang mga nasa anumang kapighasyan sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinanggap mula sa Diyos. Sapagkat kung paanong ang mga pagdurusa ni Kristo ay dumadaloy sa aming buhay, gayon din naman sa pamamagitan ni Kristo ay nag-umapaw ang aming kaaliwan. Kung kami ay nahihirapan, ito ay para sa iyong kaginhawahan at kaligtasan. Kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan, na nagbubunga sa inyo ng pagtitiis sa parehong mga pagdurusa na aming dinaranas. Kunin ito bilang isang tanda na dapat bayaran para sa pagiging pinili ng Diyos. Alamin na hindi ka tinawag upang lumakad lamang sa isang landas. Sa halip, tinawag ka para maging isang pathfinder. Kaya, ang kalsada ay maaaring malungkot at masungit. Ito ay para maalis mo ang daan para sa iba pang susunod sa iyo. Gayunpaman, alamin na hindi ka pababayaan ng Diyos na dumaan dito ng mag-isa.
Sasamahan ka daw niya kapag dumaan ka sa ilog at apoy ng buhay. Kaya, anuman ang mangyari, makatitiyak ka sa kanyang nakaaliw na presensya. Gayon din, magkaroon ng kamalayan na gagantimpalaan kanya ng malaki kung mananatili ka at hahayaan siyang matupad ang kanyang layunin sa pamamagitan mo. Tignan mo si Jesus, ang minamahal ng Diyos, na ipinadala ng Diyos upang tubusin ang mundo mula sa kasalanan. Siyempre, hindi naging maayos ang kanyang paglalakbay habang nasa lupa. Hindi man lang siya nabigyan ng maayos na panganganak. Ipinanganak siya sa sabsaban, hindi ng mga taong may magandang posisyon sa lipunan. Ang kanyang ama sa lupa ay isang karpintero, hindi kabilang sa mayayamang pinuno sa sinagoga tulad ni Nicodemo. Itinala lamang ng Biblia na sumakay siya ng isang asno sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nagdusa siya ng emosyonal na sakit habang ang mga taong kanyang pinangalagaan at pinaglaanan ay naghahanap lamang ng mga paraan upang patayin siya. Isa sa kanyang mga alagad ang nagkanulo sa kanya. Maging si Peter, ang kanyang kaibigan, ay itinanggi na hindi siya kilala. Ngunit ano ang mangyayari kapag tiniis niya ang lahat ng kahihiyan? Binigyan siya ng Diyos ng isang pangalan na higit sa lahat ng iba pang pangalan. Kaya, mga minamahal, malaki ang iyong mga gantimpala dito sa lupa at maging sa langit. Huwag sumuko. Sinabi ni Pablo, ang kasalukuyang mga pagdurusa na ito ay hindi katumbas ng halaga na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Hayaang palakasin ka ng pag-asa na ito. Tingnan ang mga pintuan na sarado bilang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Ang bawat pagtanggi, pangungutya, at pagtanggi na kinakaharap mo ay bahagi lahat ng banal na plano. Sabihin sa iyong sarili, wala ako sa likod. Sa halip, pinoproseso ako para sa isang bagay na mas malaki. Minamahal, matatamasa mo ang maraming benepisyo sa pagiging pinili ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinili ng Hari? Sa madaling salita, hindi ka magkukulang ng anumang mabuti kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Dahil sa iyong pagiging malapit sa Diyos, masisiyahan ka sa mabilis na mga sagot sa iyong mga panalangin. Habang nagsasalita ka pa, sasagutin ka ng Diyos. Uunlad ang lahat ng bagay na gagawin mo. Pagpapalain ka ng Diyos ng labis upang ang iyong mga kaaway ay maiinggit sa iyo, tulad ng nangyari kay Isaac. Gayunpaman, alam mo ba na kung hindi gagawin ang pag-iingat, maaari mong mawala ang iyong posisyon bilang isang taong pinili ng Diyos. Kahit na hindi ka pinili ng Diyos dahil mas matuwid ka kaysa sa ibang tao. Ngunit hindi mo maaaring patuloy na gawin kung ano ang nagpapalungkot sa Diyos at umaasa ng isang nakalaan na lugar sa kanyang puso. Hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Maging ang Biblia ay nagsasabi na imposibleng magpatuloy sa kasalanan at umasa na sasagana ang biyaya ng Diyos. Tingnan kung ano ang nangyari sa mga anghel na hindi tumayo sa kanilang lugar. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Inihagis niya sila sa impyerno at inihatid sila sa mga tanikala ng kadiliman, inilalaan sila para sa paghuhukom. Ang Biblia ay puno ng maraming halimbawa ng mga minsang pinili ng Diyos, ngunit nawala ang kanilang posisyon. Kaya naman dapat kang mag-ingat. Minamahal, ang pagiging mapili ay hindi lamang isang katayuan kundi isang lakad. Nangangailangan ito ng pang-araw-araw na paglakad kasama ang Diyos sa pakikisama at pakikipag-isa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pribilehiyo, responsibilidad ito. Alam mo rin bang may mga taong kayang panatilihin ang kanilang posisyon hanggang sa wakas? Ipinapakita nito na posible. Gusto mo rin bang sumali sa listahan ng mga mananatili sa kanilang posisyon hanggang sa huli? Pagkatapos ay kailangan mong ilagay ang sumusunod sa lugar. Una, maging masunurin. Ang pagsuway ay humantong sa pagbagsak ng napakaraming tao. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa hardin dahil hindi nila sinunod ang kanyang mga tagubilin. Isaalang-alang din si Saul. Siya ang unang hari ng Israel at pinili siya ng Diyos mula sa tribo ni Benjamin, ang pinakamaliit na tribo sa Israel. Ngunit kalaunan ay tinanggihan siya ng Diyos dahil hindi niya masunod ang mga simpleng tagubilin ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, kung nais mong mapanatili ang iyong paninindigan bilang pinili ng Diyos,
dapat mong sundin ang salita ng Diyos. Ang pagsunod ay nagpapanatili sa iyo na nakaayon sa puso at layunin ng Diyos. Hindi ka mabubuhay sa walang hanggang pagsuway at asahan na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay lalago. Alam mo ba kung ano? Makakakuha ka ng mas malaking parusa sa pagsuway sa Kanya kaysa sa iba dahil pinili ka. Ang mga inaasahan ng Diyos para sa iyo ay mataas. Kaya't kung ano ang gagawin ng iba at maging scot-free ay maaaring nakapipinsala para sa iyo. Gayon din, kailangan mong manatiling mapagpakumbaba. Mga minamahal, may mga tendensya na maaari mong ipagmalaki dahil sa mga espesyal na pribilehiyong tinatamasa mo bilang pinili ng Diyos. Maaari mong simulang makita ang iyong sarili bilang mas mahusay kaysa sa ibang tao o ipagpalagay na mas malapit ka sa Diyos kaysa sa sinumang tao. Ngunit kailangan mong panoorin ito. Tandaan, kadalasang sinasabi na ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagkahulog. Nagbabala pa nga ang Biblia na nilalabanan ng Diyos ang mga palalo. Tinitignan niya sila mula sa malayo, ngunit binibigyan niya ng higit na biyaya ang mga mapagpakumbaba. Kaya, upang patuloy na matamasa ang biyaya ng Diyos, dapat kang manatiling mapagpakumbaba. Espesyal na regalo si Lucifer. Siya ay dinisenyo gamit ang mga mamahaling bato mula ulo hanggang paa. Siya ay isang pinahirang kerubin na lumakad pataas at pababa sa gitna ng mga batong apoy. Ang gandang pagmasdan. Pero sayang, naging proud siya. Napataas ang kanyang puso dahil sa kanyang kagandahan. Nagpasya siyang itaas ang kanyang trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos at maging katulad ng kataas-taasan. Pinag-iisipan pa niya ang paggawa nito nang ipahayag ng Diyos ang paghatol laban sa kanya. Ibinaba siya ng Diyos at ginawa siyang wala. Ganyan talaga ang nangyayari sa mga taong mapagmataas. Kung ayaw mong mangyari ito sa iyo, tumakas sa pagmamataas dahil nakakasira ito. Panghuli, magkaroon ng pagpipigil sa sarili upang hindi ka alipinin ng makamundong kasiyahan. Nakikita mo, bilang pinili ng Diyos, susubukan ka ng dyablo na akitin ka ng pita ng mga mata, pita ng laman, at pagmamataas sa buhay. Ngunit hindi ka dapat mahulog sa kanyang mga bitad. Huwag magmadali upang bigyang kasiyahan ang iyong mga pagnanasa, lalo na kapag hindi ito naayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan ng Diyos na dalisayin ang iyong pagnanasa. Tandaan, ikaw ay itinalaga at inilaan sa Diyos. Alam mo ba na ang isang bagay na kasing liit ng pagkain ay maaaring maging isang patibong kung hindi pag-iingatan? Si Esau ang panganay ni Isaac. Sa pamamagitan ng banal na karapatan, siya ay sinadya upang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang lolo na si Abraham at ng kanyang ama na si Isaac. Gayunpaman, nawala ang kanyang pagkapanganay dahil sa labis na pagmamahal sa pagkain. Hindi niya napigilan ang kanyang gana, at iyon ang naging kabaligtaran niya. Kahit na hinanap niya ito ng luhaan, sa kasamaang palad, hindi na niya ito nakuhang muli. Gayon din, pinili ng Diyos si Samson upang maging isang Nazero. Ngunit dahil wala siyang pagpipigil sa sarili, nagpakasal siya sa isang di kilalang babae, si Delilah, na ipinagbili siya sa kanyang mga kaaway. Nawala rin ni Ruben ang kanyang pagkapanganay dahil sa walang pigil na kasiyahan. Dahil sa labis na pag-ibig sa pera, nawala ng pwesto si Judas bilang isa sa mga apostol ni Jesus. Pero tingnan mo si Joseph. Nagawa niyang itanggi sa sarili ang panandaliang kasiyahan nang ang asawa ni Potiphar ay gustong akitin siya na makatulog sa kanya, at iyon ang naging dahilan upang matupad niya ang hula. Marahil ay nagkasala ka sa alinman sa mga bagay na ito na narinig mo lang at sa palagay mo ay nawala ang iyong paninindigan bilang pinili ng Diyos. May pag-asa para sa iyo, lalo na kapag taimtim kang nagsisi. Nagkamali si David kay Bathsheba, ang asawa ni Uriah, ngunit hindi siya umupo sa kanyang mga kasalanan. Siya ay taimtim na nagsisi at buong puso siyang pinatawad ng Diyos. Hindi binawi ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanya. Siya ay nanatiling isang tao ayon sa puso ng Diyos hanggang sa wakas. Maaari mo pa ring ituwid ang mga bagay sa Diyos. Ang pagmamahal niya sa iyo ay walang hanggan. Si Jesus ang tulay na nakikipagkasundo sa iyo sa Diyos kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Minamahal, ngayon ang iyong araw ng kaligtasan.
bukas ay maaaring huli na. At kahit na sa tingin mo ay nasa tamang katayuan ka sa Diyos, kailangan mo pa rin ang tulong ng Diyos upang mapanatili ang iyong paninindigan. Ang dyablo ay laging nakabantay, naghihintay na mahulog ka. Gayunpaman, kapag dumaing ka sa Diyos, tutulungan at susuportahan ka niya. Ngayon ang pinakamagandang oras para manalangin ka. Kaya, sabihin ang mga panalangin ito ng may pananampalataya. Panginoong Hesus, salamat dahil sa walang sawang pag-ibig mo sa akin. Salamat sa pagpili sa akin mula sa karamihan. Alam ko na wala akong nagawa o gagawin kailanman ang makakapagbigay ng dahilan para sa dakilang pribilehiyong ito. I don't take this for granted. Ama sa langit, salamat sa iyong mapagmahal na kabaitan at magiliw na awa. Naku, na-appreciate kita kasi hindi mo ako binitawan. Panginoong Hesus, kahit na hindi ako karapat-dapat, ang iyong biyaya at awa ay patuloy na tumatakbo sa akin. Ako ay walang hanggang nagpapasalamat, Hesus. Mangyaring dakilain ka. Mahal na Panginoon, nais kong humingi ng iyong kapatawaran. Kinikilala ko na hindi ako lumalakad kasama mo sa katotohanan. Matigas ang ulo ko at kadalasang sinasadya kong suwayin ka. Alam kong masakit sa iyo na gusto kong maging katulad ng ibang tao. Alam kong naiiba mo ako. Panginoon, pinagsisisihan ko ang bawat kilos ko na nakadurog sa iyong puso. Ipinapangako ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya ako ay ganap na susuko sa iyong patnubay. Hahanapin ko ang iyong mukha bago ako gumawa ng mga desisyon at hindi ko papahalagahan ang aking sarili ng higit sa nararapat. Patawarin mo ako at linisin mo ako. Panginoon, ngayon ay binabago ko ang aking tipan sa iyo. Ipinapangako kong paglilingkuran kita hanggang sa huli. Kapag naghanap ka ng lalaking kakatawan sa iyo dito sa lupa, Panginoon, makikita mo akong karapat-dapat. Mahal na Hesus, alam kong hindi magiging maayos at malarosas ang paglalakbay. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyo. Mangyaring hawakan ang aking mga kamay sa bawat hakbang ng daan at tulungan akong hindi mahulog o mawalan ng malay. Sa tuwing gustong pumutok ang aking laman, ipaalala sa akin na ako ay walang iba kundi isang lalaki. Tulungan mo akong laging tandaan na wala ako kung wala ka. Panginoong Hesus, tulungan mo akong mabuhay at ituloy ang aking layunin sa tungkulin sa buhay. Sa pagtatapos ng lahat, gusto kong marinig mong sabihin, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Tulungan mo akong makapasok sa iyong kapahingahan, Panginoon. Ayokong mahulog sa tabi ng daan. Ayokong tapusin ang aking paglalakbay nang hindi kita nakikita sa kaluwalhatian. Mangyaring alisin ang lahat sa akin na nagpapahirap sa aking relasyon sa iyo. Tulungan mo akong maging disiplinado. Bigyan mo ako ng biyaya na kontrolin ang aking sarili at ang aking mga gana kahit kumakatok ang kasalanan. Mangyaring huwag akong ihatid sa tukso. Mahal na Hesus, ibalik mo ako sa aking lugar sa iyo. Patalasin ang aking pag-unawa at gawin akong sensitibo sa espiritual. Panginoon, tulungan mo akong tanggapin ang aking pagkakakilanlan sa iyo. Palakadin mo ako sa aking tunay na pagtawag ng walang anumang pangamba. Tulungan akong makilala na ako ay natatangi at hindi ako katulad ng ibang tao. Panginoong Hesus, mangyaring pagtagumpayan mo ako sa bawat pagsalungat at pag-atake mula sa dyablo at lahat ng aking mga kaaway. Hayaang mahulog sila sa kanal na itinakda nila para sa akin kung hindi sila magsisi. Panginoong Hesus, hayaan mo ang aking buhay na magdala sa iyo ng saya at hindi sakit. Gusto kong ipagmalaki mo ako palagi. Gusto kitang mapangiti. Tulungan mo ako. Salamat, aking tagapagligtas. Alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sigurado akong binago mo ang pangako kong paglingkuran ka hanggang sa huli. Mula ngayon, lumalakad ako sa kamalayan na ako ay mahal at pinili mo. Lumalakad ako na naayon sa iyong kalooban at layunin sa lahat ng oras. Salamat po. Sa pangalan ni Hesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Mangyaring pindutin ang subscribe button at bigyan ang video na ito ng isang thumbs up kung ito ay pinagpala sa iyo. Tandaan na i-like, i-comment,
at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya para sila rin ay pagpalain. Sumainyo nawa ang mga pagpapala ng Diyos.